Kaso pinag-iisipan ko pa kung gagawin ko ba o hindi, i-share ko ba o hindi. So hi guys, welcome back to my channel. So yun, matagal-tagal na rin bago ako nakapag-update ulit. Ngayon na lang ata ulit. Hindi ko alam kung kailan yung last update ko. Siguro last August pa. Sa pagkakatanda ako. So yun. Supposed to be last Sunday, nag-isip ako na mag-vlog ako ng a day in my life during day off. Kasi nga diba nag-a day in my life na ako during work days. So nagsabi ako doon sa vlog na yon na susubukan kong mag-vlog during day off ko para i-compare kung anong pinagkaiba ng during work at ang during day off. So, yun. So, kaso hindi natuloy kasi nga walang tao dito sa bahay. Ako lang, si mama, yung pinsan ko, tapos si lola. Kasi si papa nagtrabaho. Yung ate ko umuwi sa biyanan niya, yung isang ate ko umuwi din dun sa boyfriend niya sa Manapla. So yun, so ako yung tapos yung mga bata umalis sila and ako nga, yun nga, kami ni mama, ako, yung pinsan ko, tsaka si lola. Hindi ako nakapag-vlog nun kasi nga syempre may pasyente dito sa bahay. Hindi ko pa ito na-i-share pero may pasyente kami dito sa bahay, which is yung lola ko. So yun nga, hindi ko nagawa yung vlog kasi nga magbabantay ako sa lola ko tapos si mama. Basta yun. So sabi ko kasi parang magiging boring din naman kasi wala din naman akong ibang gagawin dun nung Sunday. Kaya sabi ko, wag na lang muna. Hindi ko na lang tinuloy yung vlog. So yun, ilang beses ako nag-try na mag-vlog. Like this last week. Up until now, ngayon na nga na nagawa ko na yung vlog na to. So, I'm planning kasi to share. Kaso pinag-iisipan ko pa kung gagawin ko ba o hindi, i-share ko ba o hindi. Yun. So, nag-decide na ako ngayon na i-share ko na yung journey ko. Bakit hindi ako nakapag-upload agad-agad o matagal ako before nakapag-upload kasi nga may mga nangyari na mga hindi inaasahang pangyayari. So yung siguro yung expected, unexpected, yung hindi mo talagang inaakalang mangyayari talaga sa inyo. So pumunta kami kasi struggle talaga yung buong family ko and basta yung journey ko i-share ko. So kukwento ko sa inyo and hindi ko alam kung paano magsisimula. Syempre sisimulan ko kung kailan nagsimula lahat, kung paano nangyari, bakit nagkaganon, ganon. I-explain ko lahat. So yon. August 12 lahat nagsimula yun. Hindi ko alam. So yon, August 12 nag-start lahat ng yun, lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung kailan. Basta, mahirap i-explain. Basta, August 12 nag-start na yun. August 12 na yun. Kasi, palagi ako nakakaramdam ng sakit ng ulo. Which is, hindi ko inaalala yun. Kasi nga, every time na nag-work ako, lagi talagang sumasakit yung ulo ko. May migraine ako lahat. Lagi talagang sumasakit. So, yung sumasakit yung ulo ko, hindi ko na minayin. Kasi nga, iniisip ko noon, computer sa araw, syempre nga work, tapos sa gabi, phone, tapos yung headset, buong magdamag, buong araw, nasa tenga ko lang. So, syempre yung radiation. So, nag-assume ako nang dahil din sumasakit yung ulo ko. And yun, tapos nung araw din kasi na yon, nasa work ako na lang. Yung araw din kasi na yon, dinatnan ako.
So, nagkasabay-sabay, siguro parang pagod ako, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin, basta mabigat yung pakiramdam ko, masakit yung ulo ko, nang yun. Pero iniisip ko baka kasi nandyan yung niregla ako, kaya siguro yun naapektuhan yung katawan ko. So, yun. Parang wala akong gana, wala akong sumud. So, tuloy pa rin, work ako nun. That day, nag-work ako nun. And then, nung hapon na yon, like siguro parang mag-out na ako sa work. Nangati yung lalamunan ko. Nakaramdam ako ng ubo. Na parang nakati talaga. So, hindi naman talaga ubo na inuubo talaga. Parang kati na ng lalamunan ko. Parang nano ka lang ng alikabok or what. Parang allergy, gano'n. Pero hindi talaga na ano. Parang ganun lang yung nangyayari. So, syempre, parang gusto ko nang iubo. Hindi ko magawang iubo kasi nga ayokong pag-isipan ako ng ibang tao na makakaramdam ng mga katabi ko na hindi ko alam. Syempre, ayoko naman kasi that time, di ba, alam nyo naman ngayon na COVID, pag-ubo na, ganito na, may virus ka na, ganyan. So, yun. So, yun na nga. Nakaramdam na ako ng pangangati, tsaka sakit ng ulo nun. Tapos, nung pauwi na, pagpara ko ng pagpara ng jeep, ako po, parang bagsak talaga yung katawan ko. Parang hindi ko alam, parang gusto ko nang uwi, matulog. Basta bagsak na parang pagod na pagod talaga ako. So, pagdating ko, syempre, yung ano ko, kasi galing ako sa labas, naligo ako. Ay, hindi ako naligo. I mean, half bath, which is hindi ko dapat ginawa muna yun. Dapat kasi, muna bago ako maligo or mag-half bath, nagpahinga muna ako kasi galing akong labas, tapos galing akong trabaho, so baka makasma ako. So, yun. So, yung nangyari, nag-half bath ako, and then, natulog sa kwarto, which is aircon nga yung kwarto. So, parang ano na lahat eh. Parang, ano nga yung, Sheng? Ano nga tawag doon? Yung, nagsama-sama na lahat. Nagsabay-sabay na lahat. Yung pagod, yung sa ng ulo ko, yung nagkaregla ako, tapos yun, nagbabad ako sa tubig, pagkagaling sa trabaho, tapos, diretso liga, naka-aircon pa, ganun. So, doon parang nanon talaga yung pakiramdam ko. So, tinext ko yung head ko na sabi ko, baka bukas o ilang araw hindi na muna ako papasok. Kasi as advice sa amin, kapag masama ang pakiramdam, wag nang pumasok para makiiwas na rin. Alam niyo naman 'yon. So yun, nagpaalam ako, and then pero hindi ako nilalagnat. Parang ano lang, may sinat lang. Kasi sobrang sakit ng ulo ko talaga. So yun. Then, the next morning, ganun din, sakit ng ulo ko, ganyan. 2 to 3 days tumagal yung sakit ng ulo ko. So, after 2 to 3 days, naligo na din ako, and then, nag-inform ako sa office na ganyan, na okay lang bang pumasok ako kahit medyo, okay na ako, pero okay lang bang pumasok ako kahit medyo inuubo na ako. Ang sabi sa akin, wag na muna daw, kasi may ubo pa ako. So, kasi, yung ubo kasi, prone kasi yun eh. Prone sa virus. So, naintindihan ko, sabi ko, okay po, hindi. So, naintindihan ko naman, pero sabi ko, mag-work from home muna ako. Then, pinayangin na naman ako na mag-work from home. And then, yun na nga, after tumagal pa ng almost 1 week siguro yun, like 2 weeks ako nakapera sa bahay. Kasi simula ng August 12 na yun, hindi na talaga ako lumalabas ng bahay. Kasi nga masama yung pakiramdam ko. And then, uso nga yung COVID, ganyan. Sabi nila kasi kapag nararamdaman ka, home quarantine ka or self-isolate ka. So, hindi ako lumabas. Pinaupa ako yon. So, yun nga, gumaling na ako. And then, yun nga, ubo. And then, sabi sa akin, huwag mo nang pumasok. So, hindi ako pumasok. Sabi ko, mag-work from home ako. Pinayagan ako mag-work from home. And then, until almost 1 week na rin, nag-chat ako ulit sa office na need ko magpa-check up kasi hindi almost 1 week na rin akong walang panlasa at walang pangamoy. So sabi ko, hindi ko inisip talaga ng malalim yun kasi nga galing ako sa trangkaso o sa lagnat o sinat, kaya siguro wala akong panlasa, normal lang daw yun. So hindi ko inisip, hindi ko pinahaba, hindi ko na talaga pinalaliman yung hindi ako
magkaroon ng panlasa, pangamoy. So sabi ko baka dahil lang din nagkasakit ako. So yun, nag-advise ako na nag-inform ako sa office. Ang sabi, mas mabuti na lang magpa-check up to make sure. So yun, nag-decide ako na magpa-check up. That was August 15 or 16 yata. No, August 19. August 19 na yun. August 19, inform ako magpa-check up. So, tinext ko agad ng papa ko kasi nasa work si papa. Sabi ko pa, siguro di ko na magpapacheck up na lang ako to make sure. Kasi kailangan din sa trabaho. Kasi nga, hindi ko nga rin alam. So, si papa sabi niya, sige, mag-ayos ka dyan. Susundin kita. So, right after like 30 minutes, nandyan si papa, sinundin niya ako. Umalis kami agad, nagpa-check up kami. And, yun. Nagpa-check up kami. Nagpa-check up ako, in-interview ako kung ano ba nangyayari sa akin. Ano ba nangyayari sa akin. So, yun. Dun sa interview na yun, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa pagkatapos ng interview. So, yun. 2 doctors yung nag-interview sa akin. Parang, naririnig ko na yung swab test. Naririnig ko na yung swab test. So, naririnig ko yung swab test, kinakabahan na ako. Kasi ayoko talaga ng swab test. Ayoko. And, narinig ko, kasi sabi sa utak ko nung that time, inisip ko, ba't ako magpapaswab test? Okay naman na ako. Hindi lang naman ako wala lang din naman akong panlasa at pakamoy, tsaka galing lang din ako sa lagnat, bakit ako isa-swab test? So, yun, until natapos yung interview, sinabihan ako ng dalawang doctor, kasama ko rin si Papa na, sinabihan nila si Papa na they requested me to do a swab test. So, sabi ni Papa, okay si Papa. So, sabi sa akin ng doktor, to make sure lang daw, kasi siyempre may trabaho ako, and then, hindi lang din, para daw makampante ako, at saka mga kasama sa trabaho, pati pamilya ko, to make sure lang din. So, yun. After that, pauwi na kami, sinasabihan ako ni Papa, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, swab test lang yan, mas mabuti yan, mas makakasigurado sa'yo yun. Hindi lang sa akin, buti para sa family ko, sa friends ko, at saka sa mga nakasabayan ko. So, naisip ko kasi natatakot ako kasi sa result, and saka yung sakit na mararamdaman mo kapag sinaswab ka, lalo na sa ilong. So, sabi ko, okay, kinakanta ko sabi ko, okay. Sabi ko nga sa sarili ko, para din naman sa akin to, yan, para makampante na din ako, para makabalik na din ako ng trabaho. Din pa uwi, nag-text sa akin yung, tinext ko yung kapatid ko, sabi ko, request ako for swab test. Waiting pa. And then, sabi niya, wala na rin akong panlasa. So, parang, what the fuck? Sabi ko, usap lang kami pa uwi. And then, sinabi ako sa papa ko, sabi ko kay Papa, hindi na din daw, wala na rin daw panlasa si kapatid ko. And sabi ni Papa, pauwi kami, pinaplanan ni Papa na mag-self-isolate kami as doctor advice na mag-separate muna kami, wag muna kami tatabi, social distance muna, as in wala. As in, pag-uwi, so yun, nag-self-isolate ako, August 19, nag-self-isolate yung kapatid ko, dalawa kami, kasi nga wala rin siyang panglasa. The one day, request kami, dumating yung August 21, request kami for swab test na. So, umalis kami for swab test, nagpa-swab test kami sa isang center, and then, yun, kinakabahan ako kasi sabi ko, ito na, hindi ko inaakala na mangyayari ito sa swab test na. And then, nagulat ako talaga, takot ako kasi nga isa swab test, kasi nga ini-imagine kung gaano kasakit yung swab test. Syempre kinakabahan din ako sa magiging result. And yun, I'm planning to take a video during my swab test, kaso sabi ng kapatid ko bawal daw. Sabi ko okay, so hindi ko ginawa, so hinayaan ko na lang. Dilungwi na, then balik, isolate, and
Hindi. As in, ano ako, overthinking ako na, paano, what if, ganito, ganyan, paano na. So, nandyan din naman sa akin. Siyempre, praying na sana negative ang result, you know what I mean. So, yun. And then, yun nga, isolate, syempre boring, nasa kwarto lang ako, wala akong makausap, video call ako sa mga kaibigan ko, nung college, nung high school, usap, text, ganon, laro ng Call of Duty, lahat. Syempre wala, kasi syempre, hindi ko mahawakan yung mga pamangkin ko na lapit-lapit, pero feeling mong layo nila sa'yo, ang layo mo sa kanila, kasi nga kahit hawak, kahit pag-usap na sa kanila, bawal, pinagbawal talaga sa amin yun, kasi wala pa yung result. So, yun, after that 2 days, like, dumating yung August 23, on around 6 p.m. Nandito ako, hindi ko nilak yung kwarto kasi pa in case, pero close yung room ko, pa in case may dadalhin silang pagkain sa akin, kukunin ko na lang agad, tapos nilak ko na lang. So hindi ko nilak, para kung may gusto silang sabihin sa akin, marinig ko sila agad. So yun, around 6 p.m. narinig ko may kausap si Papa sa telepono. So I was wondering, ano kaya yun? Sino kaya pinakausap ko? Hindi ko maintindihan kung ano, tapos biglang kumatok sa akin si Mama sa kwarto. Sinabihan niya ako na huwag kang lalabas ng kwarto. Sabi ko, naglalaro kasi ako ng Call of Duty na. Sabi niya, huwag kang munang lumabas ng kwarto. So, sa Call of Duty na yon, I was winning. Panalo na kami sa laro. Yung sinabi niya yon, kinabahan ako bigla. Hindi ko alam kung bakit. Yun yung sinabi niya sa akin. Bakit sasabihan niya pa ako na hindi labas? Alam ko na hindi lumabas. Alam ko naman talaga na hindi talaga ako lalabas. Datan kasi may kinakausap si Papa sa telepono. So, sabi ko, okay. Pero sa utak ko, bakit? I was winning the game of Call of Duty, pero nung sinabi niya nung kumatok sa akin si Mama, biglang wala. Sunod-sunod na yung pagkamatay ko sa Call of Duty, hindi na ako makapag-concentrate until in-exit ko na yung game. So, tumawag ako sa pinsan ko. Sabi ko, anong nangyayari? Yung pinsan ko nasa Salis lang. Sabi ko, anong nangyayari? Sinong kinakausap ni Papa? Bakit ganun na lang si Mama sabi sa akin na huwag mo na akong lalabas ng kwarto? Anong nangyayari? So, sinabi ng pinsan ko, mas mabuti siguro. Parang hindi kasi siya makapagsalita. Sabi niya, mas mabuti daw siguro si mama na lang daw yung magsabi sa akin. So, doon pa lang sa sinabi niya, kinutuban na ako. Sabi ko, mali. Alam ko na yung result. Kasi hindi niya masabi sa akin na diretso. And then, yung boses, and then yun nga, binigay niya yung kay Papa yung phone. Sabi ko pa, ano yun? Bakit? Ano yun? Anong sabi? Sabi niya, huwag ka munang lumabas kasi hindi maganda yung result. Dun sa pagsabi niya pa lang, alam ko na talaga. Sabi ko, tatahimik ako. In-off ko yung camera. As in, nakikinig lang ako. Hello. Huwag ka muna lumabas. Hindi kasi maganda yung result. Ganyan. So, hindi ko na hinintay na sabihin ng ganon. Alam ko na positive ako sa COVID. And then, hindi lang pala ako, pati kapatid ko. Dalawa kami ng kapatid ko positive sa COVID. Positive kami sa COVID August 23, 2020. I cried after hearing that. Hindi dahil kinakabahan ako sa mangyayari sa self ko, hindi dahil para sa self ko, hindi. Alam ko kasing kaya ko eh. Kasi wala naman akong nararamdaman. Wala talaga. Except nandun sa hindi akong pagkaroon ng panlasa, ng pangamoy. Yun lang, wala na talaga. After that, wala na. Hindi na sumasakit ang ulo ko. Okay ako, may gana akong kumain. Ganun.
And then, yung after hearing that na umiyak ako right, because hindi dahil sa self ko, umiyak ako dahil sa family ko. Inisip ko sila. Inisip ko yung mga naka-close contact ko. Inisip ko talaga daw. I was crying. I texted my best friend. Sabi ko, siya yung una kong sinabihan. Tinawagan niya din ako. Then, iyak ako ng sa kanya. Then, umiyak din siya. And then, yun nga. Tapos, sinabihan ko rin yung mga kasama ko sa trabaho to be aware, of course. And then, yun nga. Iyak ako ng iyak. Sobrang iyak ako. Kasi, syempre, yung feeling na maging positive ako. Tapos, yung family ko. Hindi ko kasi alam kung kailan pumasok si virus. Hindi ko alam kung when, nung August 12 pa ba? Kasi nung August 12 pa, marami akong makakaano ng virus. So, hindi ko alam kasi August 21 na kami swab test. And then, August 23 lumabas ang result. Hindi ko alam kung kailan nag-erupt yung virus or what. So, yun. Iyak ako ng iyak nun. Sabi nila, huwag daw umiyak kasi masistress lang din ako. Actually, hindi naman talaga ako. Hindi ko na iniisip yung sarili ko kasi ano kung kaya ko eh. Yung hindi ko kasi kaya, then mayroon pa iba pa sa pamilya ko na magkakaroon ng virus. And then, I don't know. After that kasi, hindi ko na rin talaga, iyak ako ng iyak, hindi ako makapag-concentrate. Tapos, pinagbawalan si Papa na kausapin kami kasi nga, nalumayo sa amin kasi nga, he's taking his medicine kasi may maintenance siya at saka sensitive na kasi sa ganyang lagay. Siyempre siya, bilang ama, alam ko rin naman na nahihirapan din siya kasi nga apat sa mga anak niya, dalawa kami nag-positive. Yun nga, nahihirapan ako kasi nga may baby pa dito sa bahay. 1 month pa lang yung baby, yung pamangkin ko. And then, sobra. And then, yun nga, after that, contact tracing, ganyan. At the same time, hindi ko na rin naiwasan mag-work kasi nga, yung sa office mate ko, kasi nga, like 12 days na akong walang pasok sa trabaho kasi nga, since August 12 or August 13, hindi na ako pumasok ng trabaho. August 13, hindi na ako pumasok ng trabaho. Onwards na yun, up to date na yun, until sinuwab test ako. So, sabi kasi nila 2 weeks lang daw yung tatagal yung virus. So, after 2 weeks, wala din naman akong nalaman na nilagnat din yung kasamahan ko. Wala, okay naman daw sila lahat. So, yun. Until August 20, so, nalaman naman positive kami. So, my family also requested to do swab test na rin. Nag-swab test na rin yung family ko. Noong August 23 lumabas yung result, and then August 23 ng gabi na rin yun, in-advise sila na wag na rin silang lumabas. Tsaka self-isolate na. I mean, wag na silang lumabas. Siguro simula ng August 21 yun. Wag na rin silang lumabas kasi isa-swab test nila pagkabukas ng umaga. So, early morning, August 24, pumunta dito yung mga medtech. Sinwab test sila. And then, after that, yung bahay namin, pinalibutan nila ng yellow tape. Cordon daw yung tao din. So, tapos, tinabunan ng plastic. Doon talaga namin naramdaman na doon pa lang, parang iba na yung, parang ang sakit, ang hirap pala sa pakiramdam pag gano'n. So, tapos marami na kami naririnig sa LGUs, ibabasa ng comments, kasi syempre ina-update sa mga bawat LGUs, ina-update kung ilang COVID patients o COVID positive na magdag, and then yung ano nga nila yun, yung basta yung contact tracing nilalagay dun sa page na yun. And then alam namin sa sarili ko na kami yun. And then, masakit kung magbasa. Kasi nababasa ko lahat eh. Nababasa ko, nakikita ko yung iba kong classmate ng high school, hindi nila siguro alam na ako yun. Parang, alam niyo na yun, masakit. Masakit sa pakiramdam yun. Masakit. Hindi ko alam kung anong isipin ko. Normal lang naman kasi yun eh, pero hindi ko kasi maintindihan bakit kailangan nilang mag-discriminate ng ibang tao. Bakit kailangan nila, hindi naman kasi
Kasi di ba nila inisip na yung mga nag-positive, hindi rin nila ginusto yun na mag-positive din sila. Sino ba naman mag-aakala okay kami tapos magiging positive kami? You know what I mean? So yun, marami kaming discrimination na natanggap after nung nangyari na nagka-positive kami. Tinext ako ng iba natin kapitbahay, okay lang yan, ganyan. Sabi ko okay lang. But deep inside, hindi talaga okay. So, yun na nga, sinasabihin nila ako na huwag pansinin yung mga taong nagde-discriminate sa inyo, hindi nila alam yung pinagdadaanan nyo. So, yun na nga, hindi nila alam yung pinagdadaanan namin. So, wala silang karapatan i-discriminate kami. So, yun. August 24, sumubab ka sila. August 25, sinundo kami dito ng LGU, dalanin kami sa facility sa isang dito sa lungsod sa amin, malayo dito sa amin. So dinala kami sa isang facility, doon kami kinwarantine for 14 days. Hirap, dalawa kami ng, pero okay lang, I mean okay na hindi okay kasi syempre wala, mapapalayo kami sa family ko and kailangan namin talaga umalis for safety purposes na rin. So, syempre, diba, hindi na rin makakatulong, tsaka iwas na rin sa mga sasabihin ng kapitbahay, gano'n. And then, sinundo kami dito, and then, doon maganda naman kasi meron kaming home isolation doon. Parang bahay talaga siya, nakikita ko dyan. Parang bahay siya, ito. Dapat, isang bahay, isang tao lang. So, since magkapatid kami, inalaw kami sa isang bahay na lang kami. So, August 25 na yun, nahihirapan kami matulog. Kasi syempre, nagbago. Tapos, dalawa lang kami. Tapos, ang lungkot, ang boring, talagang walang signal, wala talaga. So, hindi ako makatulog. Unang gabi ko din, hindi ako makatulog. Kami na mga kapatid ko. Until dumating yung time ng August 26, supposed to be expected na yung result ng family ko. So, August 26 na yun, and then August 26 na gabi, nag-video call sa akin yung ate ko. Hindi ko nasagot kasi kumakain kami ng hapunan ng kapatid ko. So, wala rin kasing signal. Kahit sagutin ko, kahit pinutin ko ng answer, hindi talaga masasagot kasi walang signal. Kailangan talaga lumabas ka ng bahay kasi dun sa isolation na yun, sa facility na yun, pwede kang lumabas. Kasi parang housing siya. Basta follow health protocols na din. At tsaka face mask lang din pag lumalabas. At tsaka face shield and then alcohol lang. So, lumabas ako and then I was trying to answer the call. Tumawag ako. Yung pala nag-text na yung kapatid. Tumawag na pala yung kapatid ko, yung ate ko sa kay Jai. And then paglingon ko, sabi ni Jai, positive sila. So, doon, bumagsak ako. Kasi I was praying na sana wala lang. Sana wala lang talaga. Tinawagan ako ng kapatid ko. Tumawag yung kapatid ko. And then, nalaman ko na 3 members of the family have tested positive. So, 3 pa sa pamilya ko nung nag-positive. At yung malala pa din kasi yung pamangkin ko 7 years old. Sobrang hindi ko alam. That time, sinisisi ko talaga yung sarili ko. Kasi, sabi ko kasi ako sa akin nagsimula lahat eh. Ako yung unang nilagnat. Hindi ko na ikukwento na yun nung nilagnat ako ng August 12. After ko, yung 2 to 3 days ko na nilagnat din yung ate ko. So, yun. So, ba't sinisisi sarili ko? Kasi nga, bakit ako nakampante? I was questioning myself, bakit ako nakampante nung time na wala akong pandasa, wala akong pangamon, bakit nakampante lang ako ng gano'n. Pero sabi ko, imposible din kasi mangyari na bakit yung pamangkin ko. Kasi, wala akong close contact sa kanya eh. Wala akong close contact. Simula nag-self-isolate ako, hindi ko siya hinahayaang lumapit sa akin kahit sa pinto ng kwarto ko. Hindi ko hinahayaan, hindi namin hinahayaan ng kapatid ko na lumapit siya sa akin kasi syempre bata. So, yun.
iyak ako ng iyak, sinisisi ko sarili ko, and then lakad-lakad ako sa labas, I was calling sa bahay, and then yung best friend ko, tinawagan ko rin, sinari ko sa akin na ganyan nangyari. Iyak ako ng iyak, hindi ko alam gagawin ko, sabi ko kasi bakit yung pamangkin ko, bakit? And then yun, tapos tumawag ako sa bahay, nagkaroon kami ng video call, nakasama yung family ko. Nalaman ko din na umiyak pala yung pamangkin ko nang nalaman niya positive din siya. Feel ko yung pain niya kasi ganun edad, 7 years old, alam niya yung pakiramdam, parang hindi mo rin, basta hindi ko ma-explain, iyak siya na iyak. So yun nga, diba, sinisisi ko sarili ko that time, and then until pagtulog, iyak ako ng iyak until sabi ng kapatid ko na mag-pray kami before matulog. So nag-pray kami, nagbasa siya ng Bible, and then yung personal prayer na or intentional prayer na umiyak na siya, nag-pray siya, umiyak siya, and then doon na rin ako nag-burst out, umiyak na rin ako ng umiyak. Hindi ko talaga naisip, sabi ko, kasalanan ko talaga, kasalanan ko. Siguro sabihin nyo ng okay ako, bakit ko sinisisi sa sarili ko. Hindi kasi may iwasan. Sino ba naman kasi magkakagusto na nag-positive ako, at saka yung family ko, yung 4 members of my family because of me. So, hindi nila ako sinisisi, huwag ko daw sisihin yung sarili ko, and then, yun, 4 members of the family get positive, and, so, after that, wait, August 26, dumating sila, yung 3 kong pang pamilya, hindi ko na i-mention kung sino sila, but then, yes, dumating sila, at sabay-sabay kami doon na lang kami lahat natulog sa isang bahay. At the same time, nag-okay-okay na din naman kasi magkakasama kami at saka mas mabuti na rin yung ganun. So yun, okay naman yung isolation doon, wala namang problema. Yun nga lang, signal. So yun, yun lang din yung okay naman lahat, yung food, okay lang din. Until yun nga, ina-expect namin na August 14 days, August 5, lalabas na kami after 14 days. So, as a health protocol of RLGU, after the 14 days na ginawa kaming in-isolate kami sa isang province o sa isang lungsod dito sa amin, another isolation na naman. Kasi sinusunod lang din yung health protocol ng city. So, after doon, September 5, na nilipat na kami sa isang isolation, which is yung protocol is yung sabi, yung sabi, magre-reswab daw kami for the final result after 14 days kasi diba request the first reswab. So with or without result, pwede na kami umuwi. So nung doon na kami sa city na LGU, nung nilipat na kami, so yun. Pero pagdating namin doon, iba na naman yung protocol. Sabi 1 week daw. 1 week na 1 week na naman ulit na quarantine doon sa isa na naman sa school kasi kami nilipat. 1 week na naman daw doon. And then wala na daw swab na magaganap. So, sabi namin, ayoko na rin magsalita about sa facility na yun. Ayoko rin magkaroon ng issue. Ayoko na rin magkaroon ng bad comments about that. So, yun. Yung experience lang din namin sa isolation na yun is hindi ganun, hindi naging okay nung una. Hindi talaga naging okay. Lalo na kapag pinaparamdam sa'yo ng mga nakapaligid sa'yo na positive ka talaga. May virus ka talaga. Which is, yun yung nakakainis. Kasi nga, wala na alam ko na, wala na, okay na ako, wala ka ng virus Yun yung pinagkaiba nga lang kasi wala kang hawak na evidence na negative ka na sa result. Wala ka ng COVID, wala ka ng virus. So, hindi rin naman may iwasan na ganun yung reaction na magiging reaction nila sa inyo. Parang minsan kasi ang OA na nang dating. So, yun.
same time naiintindihan ko rin. Minsan nakakainis lang. Nakakainis lang talaga. And then, yun. After 3 days of staying there, sumunod din yung 3 pang pamilya kasi nauna kami doon. Tapos sila, pagkatapos ng 14 days nila sa province, umuwi rin, sa ganung lungsod, sumunod din sila sa amin din sa facility. Kaso ahead lang kami ng 3 days. And then hanggang sa umuwi na, and then yun. Nung umuwi na, doon na yun nagsimula. Parang, feels good to be back. Iba kasi talaga ang pakiramdam kapag nasa bahay ka na. Siyempre, hindi may iwasan yung mga kapitbahay mo, yung tingin sa'yo, ganyan. And then, ako, hindi ko rin may iwasang sumama yung loob ko sa kanila. Kasi yung mga taong hindi mo ine-expect, nagaganan ka, ginanyan ka. I mean, hindi mo pala, sa pangyayari na yun, hindi mo pala malalaman yung mga taong nakikare talaga sa'yo. At saka, yung mga taong binabaliwala ka lang o anong ginagawa na sa'yo. Doon ko nalaman kung gaano kakahalaga sa isang tao. Then, doon ko rin yung nakita. Then, nalaman ko kung sino yung dapat at hindi dapat ko pagkatiwalaan. Pero, intindihan ko rin naman sila. Pero, hindi na siguro like before. Yung, hindi mo lang talaga ina-expect na yung mga taong yun yung pala yung lalayo sa'yo. So, yun. Gusto ko rin nga magpa-thank you dun sa mga taong tumulong sa amin during isolation namin. And then, yun nga, tugong sa family ko nung hindi sila makalabas dito kasi pinwarantin din sila, hindi talaga sila. Ni-lockdown din kasi yung bahay, hindi sila makalabas ng gate kasi binalutan ng plastic at saka cordon. So, iba sa mga kapitbahay namin, mga pinsan ko, titas ko, lahat ng family member, iba sa family, LGUs, nagbibigay din ng tulong. So, laking pasasalamat dahil doon. And then, yun nga, hanggang sa nakauwi na kami, okay na kami lahat. Then, medyo kasi uneasy lang kasi nakakapanibago kasi iba kasi talaga pag nasa bahay ka na ninyo. So, nung dumating na sa bahay, another self-quarantine for 7 days. So, almost 1 month din kami kasi naka-isolate. So, wala akong labas. Wala talaga. Then, update ako sa work. Ganyan. Pagbalik ko galing bahay, work talaga. Work from home agad. But till din nga, hindi na-expect. Siyempre, nakapagod. And then, yun. Until that time na nag-decide ako mag-resign na muna sa trabaho. Kasi nag-usap kami ng papa ko, hindi na rin kasi according sa papa, mas okay daw na muna na wag na muna kami lumabas. Kasi sa nangyari sa amin. Kasi naiintindihan ko, and then, syempre safety first lang din. At lesson learned din yung nangyari. At the same time, so nag-decide din ako na gusto ko na, pagod rin kasi. So, nag-decide ako at pagbalik ko ng work, nagpasa talaga ako agad ng resignation. Because, yun nga, pahinga muna ako, wala akong planong muna ng trabaho kasi ngayon, hindi ka pa naman agad-agad makakapag-apply ng trabaho kasi ibang establishments, o halos lahat ng establishments, may medical at saka nire-record yung swab test to make sure. So, yan. Yun na yung life journey ko during nag-positive ako. And then, until now, yun nga, hindi rin natatapos yung journey ng family ko kasi nga yung lola ko bumagsak din. I mean, bagsak yung nanghihina na rin kasi. Nanghihina na rin yung lola ko. And then, yun nga, kailangan mag-focus sa kanya kasi hindi na pwedeng iwan na lang na basta-basta hindi na rin kasi siya kumakain, ganyan. So, yun yung patient na sinasabi ko ngayon, kanina. Yung, hindi kasi natatapos yung struggle ng family namin, pero para sa lola namin, saka din sa family, kailangan namin maging strong, maraming problemang dumarating, crisis, syempre. So, ngayon, okay naman na ako, wala din naman naramdaman, okay na yung family ko, except din syempre sa lola ko. Yun yung focus namin ngayon, yung lola ko ngayon. Bumalik na rin kami ng trabaho, at ako, hindi ko lang alam. Wala na rin akong trabaho. So, planning to do is, yun nga, focus muna ako sa lola ko.
focus ako sa lola ko, at saka sa family na rin. Spend time. And small business na rin. Small business, at least kahit kumikita ka, nag-i-income ka, at least kasama mo yung family mo, may time ka sa family mo. So, yun. Gusto ko lang i-share, sana maging lesson din sa inyo. I don't know if may lesson ba kayong nakuha or what. And yung about sa discrimination, sana isipin nyo muna bago nyo sabihin o bago nyo bitawan yung mga salita nyo masasakit. Isipin nyo muna kung ano yung mararamdaman ng isang tao. Isipin nyo muna paano kung sa inyo mangyari yun, ikaw yung i-discriminate, anong mararamdaman mo. So, yun. Kasi kami naramdaman din namin yun. Hindi kami nagde-discriminate ng tao kung bakit nang positive siya. Ganyan. Hindi ako perfect. Hindi kami perfect. Pero, yun lang yun. Dapat kasi kapag ka-encounter ka ng positive or what, maririnig kang positive siya, huwag nyo silang sabihan ng masasakit kasi hindi nyo alam yung nararamdaman nila. Hindi nyo alam kung anong stress na dinadala nila, anxiety, depression. Hindi nyo alam yon. Hindi nyo alam. So, don't judge. Huwag kayong sasabi lang kayo dahil hindi nangyayari sa inyo. Try to think na kayo yung nasa sitwasyon. So, yun. So, as time sa health protocol, kailangan din natin mag-follow vitamins. Take ng vitamins, alcohol, at saka face mask, at saka pag lumalabas, face mask, at saka face shield talaga, at saka laging mag-sanitize ng kamay. So, yun lang din naman yung simple reminder ko lang. Siyempre, iba pa rin yung nag-iingat. Hindi natin alam, totoo man o hindi yung virus, pero mas iba pa rin talaga kapag nag-iingat ka. So, yun. So, maybe hanggang dito na lang muna yung video ko. Hindi ko rin alam kung kailan ako ulit makakapag-update, but kapag napatapos yung video na to at natapos yung kwento ko, salamat sa pakikinig. And yun, thank you rin kasi pinakinggan niyo yung share ko, kahit yung story ko, kahit sobrang haba na yung story ko. Yun, na-appreciate ko yun. And then, stay safe lagi, at saka don't forget to wash your hands always, sanitize, at saka face shield, at saka face mask. Huwag laging kapag lumalabas ng bahay, pero pag hindi naman kailangan lumabas, huwag na nang piliting lumabas. And then, kasi hindi natin makikita yung kalaban natin. And then, yun nga, mismo, home remedy na lang kapag nararamdaman ka, ikaw mismo may sipon ka, kalamansi lang yan, mag-steam ka, lahat ng pwede mong gawin para nang ma-boost yung immune system mo, gawin mo. Yun lang yan. So, hanggang dito na muna yung video ko, and thank you ulit sa pakikinig and sa pagtapos ng video na to, and of course,